Maliligtas po ba ang taong nag-asawa po nang hindi pa po kasal tapos nagkaanak po? Alam mo, conforme sa pagsasama nyo yon at saka conforme yon sa pagkilala mo sa Diyos. Hindi naman hadlang sa kaligtasan yung magkasawa ka eh. Hindi hadlang sa kaligtasan yon. Ang kaligtasan kasi nakukuha sa pagsunod sa aral ni Kristo. Kahit nag-asawa ka, kung sumusunod ka naman sa aral ni Kristo, maliligtas ka. Kahit hindi ka nag-asawa, ayaw ka naman sumunod sa aral ni Kristo, mapapahama ka. Kaya hindi hadlang yung pag-aasawa sa kaligtasan. Ang kailangan lang sa taong may asawa man o wala man, yung susunod kay Kristo. Para sa iba, yung kasal, napakahalaga nila. Pagka hindi ka nagpakasal sa pare, wala kang kaligtasan. Mali yun. Mali yun. Si Maria nga, saka si Jose, hindi naman kasal eh. Sa tao, wala kang mababasang ikinasal sila ng tao eh. Maaari nating sabihin, kinasal sila ng Diyos. Pero kinasal ng tao, wala kang mababasang kinasal sila ng tao. Ang sabi ni Pablo sa Galacia 3:15, Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. maliwanag ano kapatid? Nagsasalita ako, sabi ng Apostol Pablo, bagaman ang pakikipagtipan gawa lang ng tao. Halimbawa, nakipagtipan ka sa asawa mo, nagkasundo kayo, magsasama kayo, magmamahalan kayo, nagkaanak kayo. Ang sabi ng Biblia, kahit gawa lang ng tao yung pakikipagtipan, pag pinagtibay at hindi kayo taksil sa isa't isa, hindi pwede yung pawalang kabuluhan ng kahit na sino. Kaya magiging binding na yung tipan ninyo. Ganon si Maria at si Jose. Meron lang silang kasunduan pero hindi naman sila kinakasal pa sa batas ng tao. Basahin natin ang 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kita mo kapatid, ano? Yung salita ng si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. So hindi pa sila mag-asawang magkasama, no? Mag-aasawa pa lang, para kumbaga magnobyo sila ni Jose. Eh bago pa sila magsama, nasumpungang nagdadalang tao na siya. Ano nangyari? Tuloy natin. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Yun, sabi nung anghel, huwag mong hiwalayan si Maria. Kasi kaya siya nagdadalang tao sa Espiritu Santo, hindi siya nagtaksil sa'yo. Huwag kang mangambang pagtanggap sa iyong asawa. Kinikilala na ng Diyos na sila'y mag-asawa. Bagaman di pa sila kinakasal, nagkasundo pa lang sila. Nakita ni Jose na nagdadalang tao, nagduda siya. Sabi nung anghel, huwag kang mangamba. Huwag kang matakot na tanggapin mo si Maria na bilang asawa mo, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ano ibig sabihin, kapatid? Kinikilala na silang mag-asawa kahit hindi pa sila kasal. Naunawaan mo yon, kapatid? Opo. Salamat sa Diyos.